Makaya ni mo? Makaya? Makaya? Tulog din mo dito. Something's here. Open Mayumi dito. Mayumi. Mayumi. Okay, move. Excuse me. Excuse me na. Only for girls. You have chocolates already, so you did not have. Wow. Mommy, can Mayumi play? Wow, Mayumi, look. No, that one is not for kids, love. There's nothing. Why does Mayumi get to have baby? Because she's a girl. Oh. Do you like Minecraft, Dad? No. Well, do you have Minecraft, Dad? It's so boring. Mom Chico keeps screaming and changing whatever he wants. Then what do you want to watch? No, Mayumi. 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 Come. What's this? Come. Yumi, come, baby. Oh. Shh, come. What's this? Mayumi, come. Mayumi, come on. Guys, regalo ni Maring Sara. Parts, look. Si Mayumi, look. Come. Baby, oh look. Baby. Cry. Oh, hug baby. Dali, hug. Hug, dali. Regalo ni Maring Sara kay Mayumi, guys. Little Mayumi. Katulad sila ng hair. Hug na hug, Mayumi, hug. Morning, look. Morning. Come, dali. Mayumi, meet Mayumi. Mayumi. Meet Mayumi. Okay, sit down. Mayumi, sit down, oh. Come. Come. Dahil na, Hug, baby, hug. Naunsa man kanak, oy. Hug, Mayumi, dali. Ay, klaro. It's a baby, look, baby. Mayumi. Mayumi, come. Mayumi. Uy, give to Lola, give to Morning, Morning. Oh, dali, get. Get. Di siya magunit. Look siya. Move, Mayumi. Good.
Sa mukha yun. Baby, Mayumi. Hug. Hug na, hug. My turn. My turn. My turn. Baby. Guys, mayong udto. Hastang inita po sa udto na mo dali sa Jensen. Ay, we are back sa katotohanan na mainit ang ating weather. And I delayed itong aking pagbukas ng aking maleta dahil mostly naman dito talaga ay para lang sa aking pamilya at para sa aking tindahan. Knowing na ang dala ko ay ang mga very limited stocks and reserved already na kimono, African Chitenge from Maring Sara Pedun. At syempre, dala ko din. Natakot si Mayumi. Hindi niya matanggap yung sarili niya. Guys, meet Mayumi. Mayumi, oh. Nakikiliti. Ah! Ah! Here, baby. No, this is your baby girl. Ah. Dali na. Ah. Ah, dali na. Ah. Hold, baby, hold. Hold, baby. Wow. Oh, no. Hold, baby, hold. First time niya kasi nagkaroon ng manika. Never siya nagkaroon ng manika before. Tapos kamukha niya pa talaga. Ay, ah. Ha. So, kamusta naman ang aking unboxing? So far, so good naman. Okay naman ang lahat except sa etong dala ko na conditioner para sa kulot na buhok ng aking mga anak. Eto ay, ano siya guys, na-squeeze. So, meron tayong damage. Hindi naman siya ganun kalala talaga. But, I was expecting this one actually. Pero ang maganda doon, meron siyang supot. So, hindi naapektuhan yung mga ibang dala ko. So, inilagay ko sa isang supot yung hair products para sa mga anak ko. Conditioner at saka gel for curly hair. And I think nandito din yung off lotion natin. Sabi ko kapag pumutok siya or nabasag, at least meron tayong supot. So, ganun nga ang nangyari. Kasi alam niyo naman sa airport, basagan guys. Basagan ng mukha, basagan ng maleta. And then, so far so good lahat ng aking spices. Pakita ko sa inyo. So, eto yung spices na binili ko na para sa aking mga kapatid. I'm so happy pagbukas ko amoy spices na agad yung bag ko guys. So, eto, madami akong dala na ganito. This is yung tea masala. Napakasarap na tsaa, by the way, and very healthy. Because this one has mixed spices na perfect talaga pang tsaa. At pwede siya pang snack. Ayan, pwede siya pang snack din. Kung kumakain ka ng, let's say, meron kang afternoon merienda, pwedeng pritong saging or kahit biscuit, ganun. Pwede mong sabayan ito. So, this one has luya, cinnamon, cardamom, cloves, black pepper, and nutmeg. Very healthy na tsaa. And what's amazing is blended na siya. Hindi lang siya isang flavor, kundi maraming spices. And it's pure talaga, you guys. Wala ditong fake na powder. And this one, I believe, is from Kenya. Yes. Kasi itong brand na to, Tropical Heat, is one of the best-seller na brand din sa Uganda. And they are also selling a lot of things from nearby African countries as well. Like Kenya, Tanzania, Ethiopia. Maliban sa binibenta nila na locally made. Pero meron tayong binili na local made. Like this one is made in Uganda. This is beef masala spice. Kasi I wanted to make the pilaw, beef pilaw. Pero dinamihan ko yung ganito, yung ating tsaa. Dinamihan ko kasi nga para kay Ma'am Sheena, para kay Mama, para kay Madam Tets, para kay Madam Bibi, para kay Madam Ten Gifts.
So, lahat ay merong kanya-kanyang tsaa. Wala siyang damage, so I'm very happy. Another one na meron ako is itong beef masala. Then, meron tayong, ayun, cloves. I wanted to try this cloves para sa buhok ng mga anak ko. And also for skin, by the way, this is really good. I'm not very sure. I think makukuha lang din natin to sa Shopee. But just to be sure, I just bought a whole bottle from Uganda as well. Then, meron tayong fish masala seasoning. And of course, meron tayong chicken masala as well. So, eto, personal ko lang yan, guys. Konti lang yung binili ko na for personal. Mostly talaga for negosyo. Then, meron akong binigay ni Maring Sara Pedun. I'm thinking of giving this kay Madam Sheena. Eto ay ang, tawag na ito? Duyan, nagawa sa African fabric. Ayan. Then, what's left sa bag na to ay mga kimono. Magagandang kimono made by Sara Pedunyu, guys. Sampulan natin. Sorry. So, this one is one sample. Ay, hindi niya pala nalagyan. Okay, meron. Sa loob. Ayan. Sara Pedun. Ayun. So, kimono with tote bag. Ito magandang kulay ha, in fairness. And most ng kulay na binili namin ni Maring Sara ay all unisex. Pwede pang babae, pwede pang lalaki. Like for example, this one. This brown one is very nice by the way. Ayan. Sobrang ganda nito, yung kanyang pattern. Another color is this one. Very vibrant. I would love to have like this one on a dress by the way. So, very limited lang talaga yung dala ko guys. Kasi imagine 23 kilos at saka 46 kilos lang in total. So, bali 23 kilos. And I packed very well. Kasi itong isang bag ko na to, itong pink na malaki, this is already 23.3 kilograms. Kinonsider lang nila yon kasi konti lang naman yung sobra. Pero napaka-amazing kapag hindi sumusobra yung ating mga bagahe kasi iwas stress. So talagang very strict ako pagdating sa mga bagahe guys, mga travel, lalo na international. Ayoko yung nai-stress sa loob ng airport, nagbubukas, nagtatanggal, nag-i-empake, ayoko yung ganun. So as much as possible, hindi ko na sinasalihan ng mga bawal dyan, mga spray, mga ganun. Pagkain, hindi ko sinasalihan kasi ayoko yung pagdating sa airport, very toxic ba? Gusto ko relax pagdating sa biyahe-biyahe. And mostly, ang dala ko talaga ay dry goods. Ayun. So this time, wala namang custom sa Davao kasi normally merong custom sa Davao, laging nagpapabukas ng mga bags. So this time, wala sila guys. So maraming dumating ng mga taga-abroad dahil na-delay yung aming flight. Diretso-diretso kaming lahat after the conveyor belt. Diretso na kaming lumabas. But basically, most netong kimono, they are already paid and sold out. So, hindi ko alam ilan na natitira. Parang 3 na lang ata. So, titingnan ko na lang this week yung final natin na natitira talaga for the kimono. Sa mga hindi ko po mabigyan, hindi makabili, pasensya na po kayo. You guys have to wait kasi inaasikaso namin ni Maring Sara na sana ay makapag-import kami via LBC. From Uganda to Dubai, Dubai to Philippines. Pero that one, hindi pa sigurado. Pero sa lahat ng mga bumili, congratulations sa inyo kasi very limited lang talaga to. You are getting a very authentic African Chitenge kimono. Of course, made by Sara Pedun. This one, amazing guys. Very useful, very comfortable ang tela. Long-lasting, very vibrant. Hindi mawawala yung kulay niya talaga kahit 10 years na yan sa inyo, 20 years na yan sa inyo. Sobrang ganda. You can use it anywhere. Pwede sa beach, pwede sa garden, personal nyo, sa room ninyo, mag-travel kayo, pwede nyo ibigay. Ang dami niya talagang use. So, very, very worth it, to be honest. Kasi ako, meron akong isang kimono and I'm going to add one for myself. Kasi gamit na gamit ko talaga siya, lalo na pag kami ay nag-outing ng mga anak ko. Okay? And I'm even thinking of this color. This is very nice, blue and orange. And there's also this color, etong brown. Ayan, ang ganda ng brown. So, alam ko, marami sa inyo yung mga nagme-message sa akin, ma'am, paano ng kimono? Hindi ko ma-replyan. Kasi hindi ko alam kung ilan na lang natira. Parang 3 na lang talaga, guys. So, good luck na lang kung saan mapupunta yung 3. Okay? So, meron pa akong isang bagahe. Ayan. Bubuksan ko pa siya. Titingnan ko kung anong laman. And then, i-remove ko lahat ng para sa mga kapatid ko. And then, ilalagay ko dito yung ihahatid natin sa shop. So, bubuksan ko pa yung isa. Let's go. A few moments. Ay, eto nga pala guys, ang regalo ni Maring Sara kay Mayumi. Napaka-opposite ng expectation ko. Kasi, ang expectation ko talagang magugustuhan ni Yumi. Pero parang natakot siya kasi first time niya nakakita ng manika. Since pinanganak ko siya, yung nakita niya lang is mga teddy bear. Pero never siya nakakita ng talagang parang tao. Guys, yan nyo.
Mayumi na mayumi pati yung buhok. So, sinadya namin ni Maring Sara at sinadya ni Maring Sara na bilhan siya ng ganito para hindi niya ma-feel na lahat ng manika ay kulay puti. Kasi merong manika din na talaga na color brown or African beauty na manika. Ang pretty, diba? Oh. Ang ganda ng hair, oh. Apaka-perfect. So, patatahian din natin to ng damit na gawa sa Chitenge para magkamukha sila ni Mayumi. Alright, buksan natin yung isa. And baka nagtatanong kayo guys kung bakit ko pinaparap itong bag. Hindi naman sa dahil pinoprotektahan ko na hindi siya magasgasan. For me, it's okay. Kasi pang travel, hindi na iwasan yung gasgas. What I don't like is hindi secure yung zipper ng bag ko. So, para ma-make sure na intact at walang magbubukas na bag papunta ng Pilipinas, na pagkadating ng Pilipinas, baka mamaya ubos na yung laman ng bag ko. Pinarap ko na lang talaga siya para secured. That's okay. Ang wrapping ng bag is sa Uganda. No. I don't like those things. It's 30,000 Ugandan shillings or around 300 pesos. Same lang din sa Davao. Pag nagparap sa Davao, nasa 300 pesos din kada wrap. Pwede nyo namang i-wrap ng sa inyo lang. Bili lang kayo ng plastic wrap, then kayo na mag-wrap. Pwede din ganun. Basta ano lang siya. Secure. Po. Ano yan? I don't have any turn around. You wait lang. Let him have 30 minutes and I'll get. Alright guys. Si Chico, tingnan nyo. Masama na naman ang timpla. Mabuti pa si Mayumi, oh. Mabait. Mayumi! Takot pa din siya. Buksan natin yung isang bag. 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 Oo na, tag-aircon habang nag-lunch tayo. So on the table, I removed it. So on the table, Don't spin. no, Chico, we're gonna have lunch. I have my own food. Which one? Ayan, music on the table. Bobby, get ready. I want the Minecraft car. So, eto guys, ito yung ka-second natin na bag. Ayan. Ito yung talaga mag-give up na ang zipper. Madaming nagsabi, ma, mag-invest ka sa maayos na bag. Maayos naman talaga to guys. Wala mang problema, zipper lang. Alam niyo naman pag nagbabiyahe, hindi naman natin kontrolado. Kahit gaano pa kaayos yung bag mo, pag tinapon yan, nasisira pa din talaga yan. Alright, aray ko. Bigat ha, in fairness ha. Ayan. Wow. Okay. Comment your country. Comment your country. Let me open. Later. Mom? Yes. Yes, we're watching the Dinosaur Dandy's World. That's okay. So, hindi ko maiwan tong jacket ko na to guys kasi I wanted to give this to my mom. Kasi naghanap ako nitong jacket na to, yung mga style ng jacket na ginagamit ko. Kasi gusto ko siya dahil sa big pockets at saka yung tela niya hindi mainit. So, I use them rain or shine if needed. Mabilis ako nakakaalis ng bahay pag may jacket ako na to. And this one already lasted me for 5 years. This one is from Uniqlo. Then, yung isa na suot ko, yung green na kulay nito, same day ko sila binili sa Pilipinas, dito sa Jensen. Pero naiwan kasi yun sa Uganda.
So, eto siya, magpa 5 years na din. Pero tingnan nyo, sobrang ayos niya pa talaga. And my mom really wanted to have one. Pero bumalik ako sa Uniqlo. Wala na siya. So, sabi ko, baka gusto ni mama gamitin na lang. Then, oh, yung Shea oil. So, this one, pwede ko siyang ihalo sa diet or ihalo sa lotion. Napakagandang moisturizing para sa balat ng mga anak ko. So, if I'm going to buy for them like Vaseline, pwede kong haluan konti nito. So, I believe this one can last me a good time. So, imagine this one was made by the locals, you guys. And, from the tree to the bottle. Very pure. Now, this one is not a drink, it's oil. Shea. Then, okay, ang aking personal na gamit, off lotion at saka facial wash. Off lotion kasi minsan malamok talaga. Then, nakapagsingit ako ng konting buto ng langka, yo guys. Yung langka nila Maring Sara sa bukid. Nakasingit ako ng konti. Ilalagay natin to sa bukid ni Madam Sheena. Sana ito ay magtubo. Oh, yung aking katungkuma. Ipapatuyo ko din to sa init ng araw. Ito yung bitter berry ng Africans. Very healthy, guys. Mapait yung lasa niya. Maliit. Pero sobrang dami nitong health benefits. Amazing, amazing, amazing. I really like this. Dati ayaw na ayaw ko. Hate na hate ko to kasi mapait siya. Pero right after I saw the benefits of this worked in my body, lalo na nung pinapa-breastfeed ko si Chico, I'm truly amazed. So, kailangan ko na siyang patuyuin kasi parang mabubulok na siya talaga. Ayan. So, this katungkuma is 1,500 Ugandan shillings or 15 pesos. Then, I have the rosemary tea. Ito parang feeling ko mabibili lang sa Shopee. Pero bumili pa din ako just in case. Kasi I wanted to give this to my mom. This is a natural brain booster. And then I also want to take some. Kasi ako guys, mahina ako maka-remember. Hindi na masyadong matalas yung aking memory. So I wanted to try that one. Baka palang maalala ko ang mga masasayang moment. Masasayang moment. And then, ano ko ba itong dala ko dito? Baka palang maalala natin yung mga masasayang araw na. Oh, yeah. Yes. Next is etong mga kape. Special coffee. Okay. So, etong mga coffee na to, they are locally grown, locally processed, locally harvested, o lahat locally, di ba? This one is roasted Robusta naman to. Meron kasing Arabica, pero I wanted to try this one. Ito ay medium dark Robusta coffee. Of course, locally made, Uganda. And yeah, this is the brand from ACPCU. This is what they call Ankole coffee. So isa din sa big products ng Uganda, the Pearl of Africa. Chico, get down. Is coffee. They are big growers of coffee as well. So dalawang brand yung tinry ko. Meron din akong isang brand, Omukago. And then another brand is Jack Bean. Jack Bean coffee I wanted to try kasi good for men. And this one has non-caffeinated as well. Anti-aging. Marami siyang health benefits. Ayan, anti-cancer and everything. Then, bumili na din ako ng black lemon tea para sa mga kapatid ko. Black lemon tea has a lot of health benefits as well. Ayan ang benefits niya sa likod. Hindi ko lang alam if this is available in the Philippines. If yes, you can try it out. I love it because it is help to prevent Parkinson and Alzheimer's disease. Then there's also anti-aging here. And my sisters who love to lose weight, this is also good for weight loss. So, yes. That's it. Tatanggalin ko lang yan kasi that one is personal. And then lahat to naman is more on commercial. Ginawang negosyo. So, this one ay mga tela. So, other than kimono, nakapagdala ako ng tela dahil kulang ako sa timbang. So, sabi ko, tela na lang yung dadalhin ko kasi meron akong few orders ng African Chitenge. So, kapag ayaw nila ng kimono, pwedeng tela. Sila na magpagawa kung ano yung gusto nila. And of course, wag nating kalimutan ang aking locally made African Chitenge pamaypay. So, bakit gusto ko tong pamaypay na to? Guys, do you know how comfortable it is to have one of this? Sobrang ganda ng kanyang hangin. Magaan lang siya. At yung hangin niya, very malakas, level number 5. I don't want to be mommy farts. So,
So, diba? Ang ganda, diba guys? And this one, authentic African fabric din yung ginamit, o yung chitenge. And yung kanyang materials na ginamit, other than the hard paper, is yung tela. Then, meron siyang kahoy, na of course, locally din, sa mga kanilang mga kakahuyan, dahil ang dami nilang kahoy. At tinahi siya to become pamaypay. I have one that I kept for myself for a long time. But I added one. This one, blue and green. I'm so happy. So sadly guys, with African pamaypay, I was not able to take a lot dahil puno na yung bagahe at wala na tayong space. Pero I got enough. Sana ay lahat na makabili ng ating African chitenge pamaypay ay maging masaya. And I know this one guys, hindi nyo to, I mean this is made locally by the Africans. Most of them are, of course we have from Uganda, then meron din tayong imported dito from Congo, meron din tayo from Nigeria. But this one is from the continent of Africa. So, I know maraming magsasabi, meron yan sa Shopee or whatnot. It's up to you. Wala naman tayong pilitan dito. You finish your food muna and drink water. He's watching game. No, turn off the TV. Everyone will finish their food properly. Now. So, meron akong few dito guys. Iba't ibang kulay. Alam niyo, open like 5 pieces for you. Para makita naman ninyo. Hanap muna ako ng aking... Wala kasi akong stand. Ano ba? Hirap pag walang stand. Wait. Oh, nag-work na. Fully charged na lang sa... It's okay. It's okay. Okay, so eto for example guys, is one of my favorite dahil sa kanyang kulay. I love green very much. And, natumba pa. Ayan. It's Robinson. Eh. Mama, name her Robinson. Oh. Lagay natin sa stabilizer yung camera para... Charge enough? Di ba charging naman ang problema ato? Yes. Dapat na-upload niya siya i-up. Kaya ang up man tong mag-ano para magsunod siya. I'll be playing with my unique doll. Oh. Hello guys. I know, medyo nakakashock ang aking itsura. Huwag yung ganda. Normal tayo. Kasi I tried to keep etong aking afro hair, afro braid for more than at least 1 month. At least 3 weeks fine. Pero on the 7th day, alam ko na ang mangyayari. Sobrang kating niya na talaga. And naiinis na ako. So this morning, I decided to remove them. As you can see. Pero meron ako na-discover. I just found out that dati kasi tinatanggal ko siya ng manually, yung tirintas. And na-realize ko, sobrang ikli pala ng hair ko. Pwede ko lang pala siyang i-slide down. So, ganun lang siya kadali. Yan nyo, guys. So, tinatanggal ko lang siya ng paisa-isa yung tirintas. And I already have like, ayan na, yung ating mga synthetic hair or fake hair. And it takes me faster kaysa dun sa talagang tanggalin mo yung tirintas niya ng manually. So, nakikita nyo, I hope you can see it from there. Medyo, ayan. So, for example, eto, yung nakikita nyo, meron isa tayo dito. Kapag tanggalin mo siya, pag mahaba yung hair and you have to remove yung tirintas, pwede mong tanggalin yung lock na part. Eto kasi yung nakalock niya na part. And then, pag nakatanggal na yung lock na part, pwede mo siyang isa-isahin ng tanggal yung tirintas. Pero guys, sobrang tagal niyang matapos kasi mapino siya and papagurin yung kamay mo. So, what I do... Dahil nga maiksi lang naman yung aking buhok, sorry, this one is medyo matigas. Hanap tayo ng medyo, ayan, this one. Ayan. Ang ginagawa ko na lang is hinihila ko na lang pababa yung braids, which is a lot easier. Dahil nga maiksi naman yung aking buhok. So, normally kapag mahaba yung buhok mo, pagtatanggal alone, aabutan ka ng 3 oras. Pero kapag maiksi lang yung buhok mo, at least kahit isa o isa't kalahating oras pwede na. Hindi naman siya masakit guys. Nakakagigil lang talaga siya. Pero mapapansin talaga na merong hair fall. So yun yung kanyang cons. May mga hair fall siya. And then pagdating ng 7 days, makati na siya. So hindi naman siya dahil sa dumi yung kati niya, kundi dahil dun sa pressure ng anit. So, sobrang nape-pressure yung anit. Pagdating ng 7 days, kumakati talaga siya ng bongga. Ayan. So, tanggal ko na yung iba.
I have one here na medyo mahirap tanggalin. So, merong isa dito na medyo mahirap siya tanggalin. So, what I'm going to do, gugupitin ko lang yan. And then, tatanggalin ko na lang siya ng manual. So, etong batch na to, ika 7 days niya ngayon. Sa 7 days, naliguan ko siya nung 3rd day. So, sabi ko, liliguan ko siya today, pero I just decided to remove it completely na lang. Kasi nga, hindi ko rin siya makip ng maayos dahil marami na siyang mga tumitikwas na hair. And I just don't know, I think I cannot just afford the maintenance anymore. I mean, energy-wise, time-wise, at saka, ewan ko ba, parang hindi ko siya kayang i-maintain talaga. So, the fun of it, knowing na you know how you look kapag ka nagpa-braid ka ng buhok, or sometimes iba-ibang style ng buhok, pwede naman siya. Pero, it's time-consuming, it needs maintenance. Dapat meron kang mga hair product na gagamitin para hindi mag-dry yung hair mo at hindi siya mag-freeze. Okay, so mag-iisang oras pa lang ako guys, and I already removed most of them. Tinatali ko lang siya para hindi tayo maguluhan kung saan na part na. Kaya nyo nakita na nakaganon siya. But I can still see, parang meron pa tayong tatlo dito na side na hindi ko pa natatanggal. So I'm going to remove this one as well. Yan, medyo mahirap to. So kapag ka mahirap siyang tanggalin, ginagawa ko, nagmamano-mano tayo. Kasi mamaya, kapag ka pinilit natin, it will cause a lot of damage sa buhok. At saka, magkaroon ka ng maraming hair fall. Kasi nga, natanggal na siya, diba, sa anit. Kakalagay mo ng pressure. So, kapag hindi ko siya mahila, yung iba kasi, I believe mga 80% nasa slide down lang siya kapag hinila ko. Pero yung iba, ayan. So, medyo marami siyang pressure. Eto, ganun din, I think. Kaya naman siya. Ouch. So, kailangan ko siyang tanggalin. Alam ko kasi, tapos pag alam mo yung length ng hair mo, alam mo kung saan siya banda gugupitin. Kapag hindi naman ganun kahaba yung buhok mo, hanapin mo lang yung end ng braid na merong original mo na hair. And then, dun mo siya gugupitin. Hindi mo naman siya kailangang gupitin talaga dun sa pinakadulo kung wala ka namang original na buhok dun. Where's Mimi? Dili lagi na dala lagi. Is that you're gonna be trapped? Trapped in the pail. No! Let's go. No. So, ito medyo madali lang siya.